What's up mga kapatid? Nagbabalik na naman si Boss Lucio at para sa video natin ngayon, tuturuan ko naman kayo ng mga basic troubleshoot o yung mga basic na problema na dapat ninyong maayos or mabantayan sa inyong mga Facebook page or Facebook profile para magtuloy-tuloy yung magandang algorithm or magandang recommendation para sa ating mga ginagawang content. Pero syempre kung kayo ay bago dito sa ating channel ay gusto nyo pang masubaybayan ang mga vlogging tips, streaming tips, at PC build unboxing guys, don't forget to like, share, and comment, subscribe at yung malita bell para lagi kayong updated sa ating ginagawang video. So tara, umpisa na natin. Ikaw ba isang aspirant content creator o isang aspirant streamer na naghahanap ng isang magandang streaming layout? Yung tipong lahat animated, high quality, at ang pinakamaganda dito, it's copyright free. Saktong-sakto ka dahil this video ay sponsor ni OwnThat.tv. Sobrang dami mong pwedeng pagpilian dito na themes na pwedeng bumagay sa iyong live streaming layout. Nandito na lahat. Example, the webcam overlay with the labels, green screen webcam with the labels, at mga animated talking banner, animated overlays, at mga scene transition na pwedeng mag-improve para sa iyong live streaming. Meron na ring starting banner, pause banner, at ending banner. Kung gusto mo ng mga gaming profile, gaming background, gaming cover photo, gaming panels, lahat ay nandito sa OwnThat.tv. Gusto mo rin ng mga emojis or mga subscription stickers, meron din dito sa OwnThat.tv. Ayos, di ba? Napakadali lang pumunta dyan guys. You can see the link on the description box, www.ownthat.gg/boss_Lucio. At syempre dahil mahal ko kayo, once na may binili kayo dyan guys, meron kayong 50% off. Once na gamitin niyo ang word na Lucio, gumanda lang yung streaming layout, nakamura ka pa. So mga kapatid natin, basic problem or yung mga basic troubleshoot okay na dapat nating mabantayan pagdating sa ating mga Facebook page or Facebook profile kung saan man tayo nag-upload ng mga contents natin. Number 1 na pinaka-importante para kay Facebook is yung tinatawag na recommendation. Yes guys, recommendation kailangan kahit sikat ka na kailangan mo yung recommendation na yan. Dahil si Facebook umaandar sa tinatawag na recommendation. I don't know bakit ganun si Facebook pero yun na talaga si Facebook So mga kapatid natin, kahit pa meron kang 1M followers, 10 million followers, kahit sabihin natin 20 million followers, pero ikaw ay not recommended or walang recommendation, even yung mga followers mo, hindi makikita yung contents mo. So, anong sense, di ba? Na meron kang 20 million followers, pero yung upload mo, hindi makita ng followers mo. So, mga kapatid natin, yun talaga si Facebook. So, napaka-importanteng bantayan ninyo ang inyong mga recommendation. So, paano natin makikita yung ating mga recommendation? So, napakadali lang. So, punta lang tayo sa ating mga Facebook page. Okay, punta natin yung settings, punta natin yung page settings, tapos scroll down lang natin, makita natin dito sa baba yung page recommendation. So click mo yan and then that's it. So makita nyo po page recommendation, tapos parang may mga star siya and then okay. So mga kapatid natin, ibig sabihin yan, recommended lahat ng binabato mong contents or yung ina-upload mong contents. Pero may ganitong senaryo. Puntahan natin yung isa kong page, okay? Puntahan natin yung settings, page settings, tapos page recommendation. So as you can see, nakalagay po dyan is growth at risk. Pero mga kapatid, makita nyo po yung logo, may mga between siya. So ibig sabihin, recommendable pa rin yung page kahit po growth at risk. So bakit ako nagkaroon ng growth at risk? So ito yung tinatawag na violation. So pag pinundahan nyo po dito yung violation detail, mapupunta po tayo sa page status. So makita nyo po dito na meron tayong page some issue. Okay? So yellow siya. So mga kapatid natin, may tatlong klaseng kulay kay Facebook. Ito yung green, which is the good or no violation. Yellow, this is the warning o yung first violation natin o yung mga mabababang violation lang. And then the last is the red one. Okay, yung pinakamalala sa lahat na mawawalan ka talaga ng access na kung saan-saan mga kapatid. Parang dead page siya pag naka-red page ka. Naka-growth at risk lang ako pero still recommendable. So in short, naka-warning yung page ko. So isang mali ko na lang, diretso na ako sa red page. So mga kapatid natin, yan yung mga kailangan ninyong bantayan. Next naman natin, yung upload natin ng content natin o yung mga admin ng mga page natin. So, napaka-importante na to. Ito guys, dati hindi ko talaga malaman yung sira ng page ko kasi wala namang problema yung page ko. And then, nagtataka ko, ba't parang ang ganda ng content? Sabi ko, bakit?
yun pala, ito ang sagot at isi-share ko sa inyo. So ako, ito yung pinanga-upload ko guys, yung dummy account ko dito, dummy account natin to. So makita natin dito sa profile natin, makita natin tong tatlong tuldok, click nyo lang yan, profile status. So makita nyo po dito, your profile is recommendable. So profile ko, recommendable din. So page profile recommendation. So mapatid natin, pag ang profile mo is not recommended, tas yung page mo is recommended, yung page mo is recommendable, yung profile mo is not recommended, guys, equals to not recommended. Yes, guys, magiging not recommended yung page mo kasi mapatid, yung mismong admin may problema. So mapatid natin ang sikreto lang dyan, chew! Alisin mo agad yung admin na naka-violate. So, pag okay na lahat yan, guys, recommended yung profile, recommended yung page, mga kapatid, yan. Iduktong nyo lang dito yung ginawa natin last vlog, yung consistency, content, and yung algorithm, mga kapatid. Promise, magbubunga yung ginagawa mo. So, next naman natin, ito yung tinatawag na flag content. Isa sa mga bago ni Meta na nakakatuwa. Yes, actually, nakakatuwa siya na nakakainis. Yes, mga kapatid. Bakit? So, mga kapatid natin, kasi simula nung naging Meta si Facebook, di ba dati Facebook lang siya, tapos ngayon Meta na, nagkaroon na po siya ng AI. So, yung AI, siya na po yung tumitingin ng mga content natin. Ito yung tinatawag na content moderation. Sila yung nag-check ng content kung good ba, sila ba yung nag-check ng content kung kailangan bang magkaroon ng violation. Kaya mga kapatid natin, pag nagkaroon tayo ng violation, meron tayong chance mag-appeal para pwede nilang ma-manual moderate yung content natin. So, yung magma-manual nun, tao na. Parang, bakit kaya ito nagkaroon ng violation? Check ng tao yun. And then, kung talagang violate talaga siya, violate siya, dun pa lang talaga magkaka-decision si Meta. So, makikita natin yan sa ating mga page profile. So, ganun pa rin. Pwede kayo dito ulit sa settings, page settings. Tapos po, makita nyo po dito yung page recommendation. So actually, mapatid sa akin kasi walang lumalabas. Pero may lalabas po dyan na isang tab once na meron kayong flag content. So lalabas siya dyan. So nandyan siya. Wala lang akong example, mapatid, na-delete ko na. Pero may lalabas dyan sa gitna or sa may babandang baba na flag content. So once na meron kayo ng mapatid, wag na kayo magdalawang isip. Please, delete nyo na lang kung gusto nyo magtuloy-tuloy ang magandang takbo ng inyong mga page. Delete nyo na lang po yung video and that's it. Wala ka ng problema. So which is isa sa pinakamagandang feature para sa akin yan ni Meta kasi dati, once na nagkamali ka, diretso yellow or diretso red page ka. At least ngayon mga kapatid, meron na silang ganyan na wina-warningan ka, na binibigyan kang chance i-delete mo. Pero mga kapatid, ito yung ayoko at nakakainis sa part na yan. Okay? Nakakainis talaga. Minsan, dahil nga AI na yung nag-check, nami-misunderstand ni AI yung mga contents natin. So, minsan, yung contents is parang tinapik mo yung lamok sa ulo, di ba? Parang ginanon mo, pero sa AI mukhang pinalo mo sa ulo. Pero mga kapatid natin, dahil na-detect ng AI yon, ganun mga kapatid, mapa-flag content na siya. At ang pinakamasama sa lahat, walang appeal para sa flag content. Unless na decision na siya ni Meta na magkaroon ka ng violation yellow or red, doon ka lang makapag-appeal. Pero sa flag content, you don't have any choice, okay? Delete lang talaga. Pero mapatid, ang technique naman namin dyan, syempre share ko rin sa inyo, ang technique namin dyan, okay? Panapa-flag content, pero feeling namin, wala namang ka-flag-flag dun sa content, na misunderstand lang. Nire-re-edit namin yung video. Tapos nag-check kami ng video, doon sa video na yun, chinecheck ko mabuti, baka ito yung naka-flag, baka ito, tanggalin mo na, delete mo na. Effective, so far, effective siya. Yun nga lang, hindi ko na makuha yung mas mataas na views, kagaya nung unang in-upload ko siya. Syempre, marami na nakapanood nun, and then in-upload ko siya ulit, nagka-problema. So kung mapapansin nyo, meron ako mga re-uploaded pranks o video na kaya ko siya nire-upload kasi nga na-flag content siya. So binura ko yung old, kahit million views na siya, binura ko. Pero syempre, nire-upload ko siya kasi feeling ko, memories na kasi yung mga video na yan guys. Sayang naman ko madidelete yan. So pagtanda ko or mawala na ako sa mundo, di ba? Wag naman. And then may nanood ng video, makikita pa rin kasi dun yun. So may napakalaking bagay sa akin ng mga video. Kaya kahit re-upload siya, importante sa akin yun guys. Okay? So kaya po, nire-re-upload ko yung mga video ko. Yun yun. May ni-edit ako doon, may tinanggal ako doon, or may inayos kami doon para mawala yung flag content. So yun lang mga kapatid natin yung mga basic problem na basic na pwede niyong ayusin. Boss Lucio, basic lang naman yung mga tinuturo mo. Alam na namin yan.
Kala nyo lang, alam nyo na. So mga kapatid natin, actually kahit mga matatagal ng vloggers, nagugulat nung sinishare ko to, ngayon lang nila nalaman. So napakalaking bagay mga kapatid natin ng mga tinuturo ko sa inyo. Again, pinakamahalaga sa lahat ay ma-master ninyo yung basic kasi napakadali na lang ng advanced at ng mga super advanced o yung mga pro level technique mga kapatid. Pag na-basic nyo, yung basics. Okay? Gets nyo? So mga kapatid natin, syempre kung gusto nyo pa maging updated sa mga ginagawa nating vlogging tips, streaming tips at PC build unboxing guys, don't forget to like, share, and comment, subscribe at yung malita bell para lagi kang updated sa aking mga ginagawang video. So again, this is Luis D. Orteves aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and vlogging problem. Happy streaming!